Dahil sa kasalanan pumasok ang kamatayan at naputol ang tulay ng ugnayan natin sa Diyos. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadala niya sa Jesus na siyang tulay na mag-uugnay muli sa atin sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay bridge. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Ilang linggo na po tayo nagninilay tungkol sa Bread of Life Discourse o ito yung mga talakayan tungkol sa tinapay ng buhay. At ngayong araw na ito ay panibago na namang talakayan, panibago na namang pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa kahalagahan ng kanyang sarili, ng kanyang laman at dugo bilang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa ating lahat. Na kinakailangang kanin natin at inumin ang kanyang laman at dugo para tayo makibahagi sa buhay niya, sa buhay ng Diyos. Kung babalikan po natin yung Old Testament, di po ba, kung paano nagkasala si Adan at si Eva, mayroong puno. Ang puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Pinakialaman nila ang punong ito na pinagbabawal. Sila'y kumain, sila'y sumuway, at dahil doon, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan sa kasaysayan ng tao. Yung gospel ngayong araw na ito ay tila ba may kahawig o kahalintulad sa kwentong ito. Kung mayroong puno sa lumang tipan at mayroong bunga, may kinaing pagkain, may kumain si Adan at Eva. At yung pagkain yon ay nagdulot ng kamatayan, nagdulot ng kasalanan. Itong sinasabi sa ating gospel ngayon ay may pagkain din. Ito naman ay tinapay at alak, katawan at dugo ni Jesus. Na kapag kinain, hindi kamatayan, kundi buhay na walang hanggan ang idudulot sa atin. Kaya nga, kumbaga, binabaliktad ni Jesus ang sumpa na
nakaapekto sa kasaysayan ng tao mula noon hanggang ngayon dahil sa kasalanan. Kung yung kasalanan ni Adan at ni Eva ang siyang sumira, pumutol sa ugnayan ng tao sa Diyos, itong ating ugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo ang magbabalik ng ugnayan, ang siyang magsisilbing tulay natin pabalik sa Ama. Kaya napakahalaga mga kapatid, no, na maunawaan natin ang gospel na ito bilang ganap na pagpapakita ng pagtubos ng Diyos sa atin. Siya'y naging tulad natin, nagkatawang tao, upang tayo bilang mga tao'y matubos. Matubos yung ating pagkatao, matubos yung ating katawan, matubos ang lahat-lahat sa atin, at maiangat, maidala, mailapit sa Ama, sa Diyos, upang tayo ay muling makibahagi sa buhay ng Diyos. Kaya nga, sabi ng ilang santo, He became like us so that we may become like Him. At yung pagiging wangis ni Kristo sa pagtanggap natin ng sakramento ng binyag, at yung pagtanggap natin kay Kristo sa pamamagitan ng Eucharistia, ang siyang nagpapagiging kawangis muli natin ng Diyos. Kawangis ni Kristo. Kaya napakahalaga mga kapatid ng ating sacramental life, lalong-lalo na ang pagtanggap ng Eucharistia. Sinasabi palagi ng Panginoon na hindi lamang sa salita, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito yung salita ng Diyos na siyang unang bahagi ng misa, the liturgy of the Word. At yung sinasabi niya sa gospel ngayon, malibang kanin ninyo ang aking katawan, inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. And this is the liturgy of the Eucharist. And in the Catholic Church, we have the valid Eucharist. Only in the Catholic Church. Kaya napakahalaga mga kapatid, nitong dalawang bahagi ng misa. Ang liturhiya ng salita at ng Eucharistia ay ang pagtanggap natin kay Kristo. Siya yung tulay natin pabalik sa Ama. Siya yung daan natin upang maibalik ang nasira at nawalang ugnayan dahil sa kasalanan. Jesus is our way. Jesus is our bridge pabalik sa Diyos, pabalik sa Ama. Kaya nga sana hanggat may pagkakataon tayo na magsimba, makinig sa salita ng Diyos at tumanggap ng Eucharistia, this is heaven here on earth. Ang misa ay langit dito sa lupa. Dahil ang misa, tayo ay iniuugnay na ni Jesus sa langit. Dahil ang bawat misa na ating dinadaluhan ay pagdiriwang ni Kristong muling nabuhay, pagdiriwang ng dinakilang Panginoon, ang pagdiriwang ni Jesus sa langit, ang pag-alala ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay sa langit. Kung atin lang maunawaan mga kapatid, itong misa ay tulay na natin sa langit. Ang misa ay pagdiriwang na natin ng langit. Kaya sana ho, bigyan natin ng pagpapahalaga, pagmamahal, ang pagdiriwang ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa banal na misa. Salamat sapagkat kami tinubos na iyong anak na siyang naging tulay namin papalapit sa iyo. At sa pamamagitan ng misa ay nararanasan na namin ang pagdiriwang sa langit, ang buhay sa langit. Nawa kami tulungan mo na palaging maging tapat na sumunod sa iyong kalooban at palaging mapalapit, magmahal sa pagdiriwang ng banal na misa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging
Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.